Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 1941 hanggang 1960. Kabanata 1941. Sa eksena, libo-libo ang nakatuon ang atensyon kay Levi. Nang makita nilang tinanggal niya ang kanyang maskara, tumibok ng husto ang kanilang puso habang pigil ang hininga sa pananabik. Hindi ba iyon ang totoong mukha niya? Sa pagkakataong iyon, bumili ng tibok ng puso ni Sherry habang pinagpapawisan siya. Desperado siyang makita ang mukha sa ilalim ng maskara. Higit sa sino man doon, sabik siyang malaman ang tunay na pagkatao ni Levi. Hindi kumukurap si Zinotov habang nakatitig kay Levi. Nang matanggal ang maskara ay tumambad ang mukha ni Levi. Hingal. Sa pagkakataong iyon, rinig na rinig ang paghinga ng lahat. Nakalimutang huminga, tumahimik ang karamihan at natigilan. Lahat sila ay parang naging zombie. Napatulala si Johannes nang makita niyang si Levi iyon. Pati sina Terrell, Sherry, at Zinotov. Maging si Jefferson ng Cryptic Stream Corporation ay parehong natulala. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkakabigla at pagkamangha. Siya yun. Siya talaga. Wala sa kanila ang inaasahan nito. Nang makita nila ang mukha ni Levi, marami sa kanilang mga katanungan ang nasagot. Bakit siya naglakas loob na hamanin ng mag-isa ang pamilya Hilton? Paano niya nalaman na nakakulong ang Half-Phantom? Bakit hindi niya sineryoso ang Golden Port Island? Bakit muntik na niyang bugbugin ang tagapagmana ng Cryptic Stream Corporation hanggang mamatay? Bakit walang kapangyarihan si Zinotov laban sa kanya? Kitang-kita ang mga sagot sa lahat ng tanong nila nang makita nila ang mukha ni Levi. Total, nakilala siya ng lahat. Kahit na malayo ang Golden Port Island sa Erudia, kilala ng mga residente nito si Levi. Sa sandaling iyon, ang karamihan ay nagulat sa kaibuturan. Bumagsak sila sa isang nakakatakot na katahimikan kung saan may makarinig ng pagbagsak ng pin. Isa-isang nanambalik si Johannes at ang iba pa. Kasunod noon ay namutla ang mukha nila sa takot. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay labis na natakot kaya't sila ay nagpapawis ng malamig habang ang kanilang mga tuhod ay nanginginig sa galit. Lolo, sino siya? Bakit takot na takot ang lahat sa kanya? Umalangaw-ngaw ang boses ng isang bata. Hindi niya alam kung sino si Levi, curious niyang tinanong ang kanyang lolo. Dati siyang Diyos ng digmaan ni Erudia at ang Crown King din. Ngunit ngayon, nakatayo siya sa ibabaw ng Erudia's gem list. Siya ay walang iba kundi si Levi Garrison. Siya rin ang tagapagmana ni Cyrus at ang pinuno ng Seven Fins. May sumigaw. Hingal. Napabuntong hininga ang lahat dahil walang makakaisip na kung sino ang manlalaban sa listahan ng gem ni Erudia ay nasa Golden Port Island. 2 araw na ang nakararaan, nagbiro pa si Johannes na dumating si Levi sa Golden Port Island, babaliktarin niya ang lugar. Hindi niya inaasahan na matutupad ang kanyang propesya ngayong narito si Levi. Puff! Sa sobrang galit, lumuwa si Freddy ng dugo nang mapagtanto na muntik na niyang masaktan ang nag-iisang mandirigma sa listahan ng gem ni Erudia. Diyos ko, ano bang nagawa ko? Swerte niya, umalis si Levi bago siya dumating. Kaya naman, hindi nagtagumpay ang pagtatangka niyang magdulot ng gulo kay Levi. Kung mayroon siya, malamang na mapapawi ang pamilya Garrett sa Golden Port Island. I'm so thankful na hindi nangyari. Ganon din ang naramdaman ni na Ronald at Priscilla. Ang isang taong tinitingnan nila ng may paghamak ay naging isa na ang katayuan ay hindi nila maabot. Diyos ko, siya yon. Napaiyak si Sherry sa tuwa. Hindi niya nakalimutan kung gaano siya humanga nang makita niya si Levi sa Elites Conference. Naaninag niya sa kanyang isipan ang imahe niya, na nagpapaliwanag kung bakit pamilyar siya sa kanya kanina. Ang lahat ay naging mas malinaw ngayon. Ang lalaking nakamaskara ay si Levi, at dumating siya sa Golden Port Island. Pagtingin kay Levi, wala man lang naramdamang takot si Sherry. Sa halip,
natuwa siya. Parang putok ng kanya ng tunog ng pangalan ni Levi, na bigla sa lahat ng nakarinig nito. Ang pinaka-natakot ay ang mga kabilang sa Cryptextreme Corporation dahil si Levi ang kanilang mortal na kaaway. Ngayong nakatagpo na nila siya, walang magandang maidudulot dito. Isang karangalan na makita ka rito, Mr. Garrison. Yumuko si Xenotaph dahilan para tumahimik ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1942. I'm sorry kung na-offend kita. Patawarin mo ako. Si Xenotaph ay mahigit 100 taong gulang na. Gayunpaman, magiliw siyang yumukod kay Levi para bigyan siya ng paggalang na nararapat sa kanya. Nang walang pakialam, alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad kay Levi. O kung hindi, baka patayin siya ni Levi sa isang kapritsyo. Hindi ba magandang halimbawa si Robe Slayer kung ano ang maaaring mangyari? Ang pamilya Beckett ng Golden Port Island ay pinangalanan na makilala si Mr. Garrison. Ang pamilya Fowler ng Golden Port Island ay pinangalanan na makilala si Mr. Garrison. Napagtanto ng marami sa mga elite ng Golden Port Island ang kabigatan ng sitwasyon. Isa-isa silang yumoko kay Levi bilang pagsuko. Tanging si Johannes at ang mga mula sa Cryptextreme Corporation ang nanatiling lugi. Pagkatapos ng lahat, sila ay dumating magkasalungat kay Levi, hindi tulad ng iba na maaaring makawala sa isang paghingi ng tawad. 3. Kumikislap na balisa, nanginginig ang buong katawan ni Johannes. Napagtanto na minamaliit niya ang kalaban, hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Kung nag-abala siyang mag-imbestiga at malaman ang pagkakakilanlan ni Levi, hindi sana siya mapunta sa ganoong sitwasyon. Hindi lang nawasak ang Manor of Ultimate Dragonite at natalo ang lahat ng mga elite nito, ngunit nasaktan din niya ang mga manlalaban sa listahan ng gem ni Erudia. Ang mga kahihinatnan ay hindi niya kayang tiisin. Nakangiting tumingin si Levi kay Johannes. Ano pang trump card ang mayroon ka? Mangyaring magpatuloy at ipakita sa kanila. Ang mga salita ni Levi ay nagpapalamig sa gulugad ng lahat. Thud, thud. Isa-isa silang lumuhad at nagpatira pa para sa awa. Ginoo, Garrison, maawa ka sa amin. Hindi namin alam na ikaw iyon. Kami ay bulag at may sakit sa ulo. Sa bingit ng luha, nagsimulang magmakaawa ang karamihan. Natakot sila na sirain ni Levi ang pamilya Hilton dahil sa sama ng loob. Mabilis na humakbang si Sherry. Ginoo, Garrison, sasang-ayon kami sa alinman sa iyong mga kondisyon kung mangangako ka na ililigtas ang pamilya Hilton. Habang nagsasalita siya, nauutol na ibinaba ni Sherry ang kanyang ulo. Halata naman na inaalay nito ang sarili sa kanya. Hindi ba magiging mas madali kung ibigay mo siya? Hindi ka sana napunta sa posisyong ito. Kalimutan mo na, ako mismo ang pupunta sa kanya. Aalis na sana si Levi, nakita niya si Jefferson at ang iba pa na nakatayo sa gilid. Galing ka sa Cryptextreme Corporation, di ba? At kasali ka kay Bruce at sa Lab of Gods. Lahat kayo ay nagdulot sa akin ng malaking problema. Bumalik ka at sabihin kay Bruce na kung sakaling makita-kita muli kong Erudia, papatayin ko ang bawat isa sa iyo. Ngayon, mawala ka. Halos may hihi sa kanilang pantalon, mabilis na tumakas si Jefferson at ang kanyang mga tauhan. The hell with the marriage alliance and the girl. Maswerte tayo para lang makatakas. Ang mga lalaki mula sa Cryptextreme Corporation at Triple Group ay tumakbo palayo sa takot. Mula noon, na-trauma sila sa Golden Port Island at hindi na nang ahas na bumalik. Matapos tumakas si Jefferson sa Manor of Ultimate Dragonite, nakipag-ugnayan siya kaagad kay Bruce. Ginoo, si Johnston, Levi ay nasa Golden Port Island. Ngayon ko lang nakilala. Malamig na putol ni Bruce, sige, naiintindihan ko. Ito ay isang mahalagang piraso ng intel. Bumalik sa Manor of Ultimate Dragonite, tumungo si Levi kung saan ginanap ang Half-Phantom ng walang pag-aalinlangan. Laking gulat ni Johannes nang hindi na kailangan ni Levi ng sino mang gumabay sa kanya. Ito ay talagang kakaiba. Paano niya nalaman na nakakulong ang Half-Phantom dito? Bam! Laking gulat ni Johannes nang makita niyang sinuntok ni Levi ang pinto sa secret pathway. Walang makakapidyo sa gustong manlalaban ng listahan ng gem. Nakanganga ang lahat bilang tugon. Nagtaka sila kung paano nalaman ni Levi ang tungkol sa pinto samantalang sila mismo ay hindi. Parang omniscient siya.
Nang dumating si Levi sa kinaroroonan ng Half-Phantom, bigla niyang tinanong si Johannes, bakit mo siya ikinukulong? Boom! Ang tanong ay naging sanhi ng panginginig ni Johannes sa takot. Magsalita ka, tumahol si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1943. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Ipinaliwanag ni Johannes na ang mga kapangyarihan ng Half-Phantom ay pambihira na ang mga ito ay hangganan sa banal. Hindi tulad ng mga mahiwagang kapangyarihan ni Xenotaph, ang kanya ay batay sa geomancy. Gagamitin niya ito para basahin ang mga kapalaran at baguhin ang kanilang kapalaran. Kaya naman, siya ay itinuturing na isang alamat sa kanyang larangan. Noon, si Johannes ay isa lamang nobody na nakipagsapalaran sa timog at nagtayo ng kanyang negosyo mula sa simula. Siya ay lubos na umasa sa Half-Phantom upang basahin ang kanyang kapalaran at baguhin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mga kasanayan ay lalong kapaki-pakinabang pagdating sa pagsusugal. Sa makatuwid, ang Half-Phantom ay may mahalagang papel sa pagbuo ni Johannes ng kanyang imperyo sa pananalapi. Sa katunayan, hindi lang si Johannes ang umasa sa mga serbisyo ng Half-Phantom. Marami sa mga elite sa Golden Port Island ang gumawa ng ganoon din. Ang kanilang tagumpay ay nagtaas ng reputasyon ng Half-Phantom sa banal na pagkatao. Ang paliwanag ni Johannes ay naaayon sa isang maladyos na master ng mahiwagang pamamaraan na nabasa ni Levi sa kanyang mga ulat. Dahil dito, tinatrato ni Johannes at ng mga elite ang Half-Phantom na parang isang hari. Inakala nila na magiging maayos ang lahat kung gaano sila nagtutulungan. Gayunpaman, ang mga umasa sa Half-Phantom upang baguhin ang kanilang kapalaran ay unti-unting makakatanggap ng kanilang kabayaran. Marami sa mga kilalang pamilya ang dinapuan ng sakit, trahedya, at pagkabigo sa negosyo. Habang lumalaki ang mga kalamidad, ang mga Hilton ang higit na naapektuhan. Dahil mas nakinabang sila sa Half-Phantom, ang retribution na natanggap nila ay pare-parehong malaki. Ang asawa, mga mistress, o sino mang may romantikong relasyon ni Johannes ay namatay nang hindi maipaliwanag. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay wala siyang lalaki sa kanyang mga apo. Lahat sila ay mga apo. Karaniwan, ang mga anak na lalaki sa isang kilalang pamilya ay bibigyan ng prioridad ngunit walang mga lalaki. At iyon ang dahilan kung bakit naging paborito niya si Sherry. Gayunpaman, ito ay nangangahulugan din na ang kanyang legacy ay magwawakas. Maging ang mga binti ni Johannes ay nagsimulang manghina, hanggang sa kailangan niyang maglakad gamit ang isang tungkod. Simula noon, mamamatay ang sino mang babaeng sumiping sa kanya. Si Johannes ay isang tapat na tao. Kahit na marami siyang babae sa buhay niya, minahal niya ng husto ang bawat isa sa kanila. Sa kasamaang palad, palaging may mangyayari sa kanila, na nagiging sanhi upang mapuno siya ng kawalan ng pag-asa. Noon niya napagtanto na may presyong babayaran sa tuwing sila ay nakikibahagi sa serbisyo ng Half-Phantom. Wala lang libreng tanghalian sa mundo. Ano man ang gusto ng isa, kailangan ng isa na magbigay ng katumbas na kapalit. Napagtanto ni Johannes ang kanyang tagumpay ay nakamit sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang asawa at kakayahan ng kanyang pamilya na magkaroon ng mga lalaking tagapagmana. Sa madaling salita, moldite siya. Bukod dito, ito ay pareho para sa iba pang mga elite ng Golden Port Island. Ano man ang nakuha nila mula sa Half-Phantom, nawala sa kanila ang isang bagay na katumbas ng kahalagahan. Kung mas maraming nakuha sa kanila, mas marami ang nakuha mula sa kanila. Nang malaman ang lahat kung ano ang nangyayari, nasira ang reputasyon ng Half-Phantom. Sa sobrang galit, ikinulong siya ni Johannes para doon na lamang siya mananatili sa isang madilim na selda at doon mamatay. Pagkatapos nito, inilihim ni Johannes at ng iba pang mga elite ng Golden Port Island ang nangyari. Sa totoo lang, gustong patayin ni Johannes ang Half-Phantom. Gayunpaman, natatakot siya sa mga kahihinatnan ng paggawa nito. Kaya lang niyang ay pakulong siya. Matapos marinig ang kwento, sa wakas ay naunawaan ni Levi ang nangyayari. Gayunpaman, hindi naman talaga siya nagulat sa mga kakaibang pangyayari. Kung tutuusin, maraming kakaibang kaganapan ang nangyari kay Erodia. Sa maikling salita, naunawaan niya na ang isang tao ay kailangang magsikap para sa kanyang mga nagawa. Walang libreng tanghalian. Kung gusto ng isa na kumuha ng shortcut, kailangan niyang magbayad ng presyo.
Nang sila ay nagsasalita, marami sa mga tao ang dumating sa kung saan gaganapin ang Half Phantom. Sa wakas nandito ka na. Bumungis-ngis ang boses ng Half Phantom. Hinihintay mo ba ako? Tama iyan. Isang kakaibang tawa ang iniwan ng Half Phantom. Alam ko rin kung bakit mo ako hinahanap. Nagulat si Levi at ang mga tao. Ang Half Phantom ay buong kabab ang loob na sumagot, ilan lang ang alam kong pandaraya ng mga magsasaka, walang dapat ipagsigawan. Nanatiling kalmado si Levi. Kung ganoon, maaari mo ba siyang pagalingin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1944. Maaari kong subukan. Napangiti si Levi sa pagkakaalam na may pag-asa. Gayunpaman, sinabi ng Half Phantom, mag-ingat na kailangan mong magbayad ng isang presyo. Payag ka bang gawin iyon? Ikaw. Nagalit si Johannes nang marinig iyon. Malinaw na alam ng Half Phantom ang lahat ng iyon. Hanggat ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang isa ay kailangang magdusa ng katumbas na kabayaran. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanila ng maaga, na naging sanhi ng paglalaro nilang lahat sa kanyang mga kamay. Kung alam ni Johannes na kailangan niyang magbayad para sa anumang gusto niya, iba ang pipiliin niya. Gayunpaman, ang Half Phantom ay tapat kay Levi tungkol sa halaga ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan. Mahinahong sagot ni Levi, no problem. Hanggat siya ay gumaling, walang presyo ang napakalaki na babayaran. Ayaw ni Levi na makita siya ni Zoe bilang kaaway sa buong buhay nila. Kaya, handa siyang tanggapin ang gastos. Sige. Sa pagsang-ayon ni Levi, isang malakas na putok ng enerhiya ang nag-apoy mula sa loob ng Half Phantom, na naputol ang mga tanikala na nakagapos sa kanya. Natigilan si Johannes at ang iba pa. Makatakas kaya siya kung gusto niya. Yu, nauutol na sabi ni Johannes sa gulat. Noon lang napagtanto niya at ng kanyang mga tauhan na walang paraan na maikulong nila ang Half Phantom. Hindi lang siya isang master sa geomancy, kundi isang makapangyarihang mandirigma. Bakit mo kami hinahayaang mahuli at makulong dito sa loob ng maraming taon? Pagsisiyasat ni Johannes. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi lumaban ang Half Phantom at pinayagan silang sumunod sa kanya ng maraming taon. Bakit? Galit ba siya? Hindi. Dapat may dahilan. Hindi sinagot ng Half Phantom ang tanong niya. Sa halip, umalis siya kasama si Levi. Bago sila tumuloy, sinabi ni Levi kay Johannes, kapag tapos na tayo, ibabalik ko siya. Kailangan mong magpasya kung gusto mong panatilihin siyang makulong pagkatapos nito. Si Johannes at ang iba ay nag-react na may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, wala silang kakayahan na gawin ito kahit na gusto nila. Maliwanag na ngayon kung gaano kagulat-gulat ang kapangyarihan ng Half Phantom. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa siya kay Xenotaph, na hindi siya nag-iisip ng master ng magaling na pamamaraan sa Golden Port Island. Paano natin siya ikukulong? Samantala, natuwa naman si Levi. Kung mas mahiwaga ang kapangyarihan ng Half Phantom, mas mataas ang tsansa na magtagumpay siya sa pagpapagaling kay Zoe. Wala siyang pakialam kung ano ang magiging kapalit nito. Ano man ang mangyari, Ginoo, Garrison, kailangan kong umalis sandali. Mamaya na lang ako magkikita. Pagkatapos noon, ang Half Phantom ay umalis ng mag-isa. With that, hinintay siya ni Levi para makapunta sila sa The Cardinal Hall para makita si Zoe. Samantala, nasa isang video call si Bruce kasama ang mga Raisin Ians. Ipinaalam sa akin ng aking mga tauhan na si Levi ay lumitaw sa Golden Port Island. Hindi niya kasama ang Seven Fins habang ang Golden Port Island ay walang sino man mula sa The Cardinal doon. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Deklara ni Bruce. Talaga, ito ang perpektong pagkakataon kung gayon. Mr. Johnston, pareho tayong kailangang magpadala ng ating pinakamahusay na mga tao upang matiyak na paksain natin siya minsan at magpakailanman. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Ang pagkakataong tulad nito ay bihirang dumating. Kung ganoon, sabay-sabay tayong lumipat. Walang oras na mawawala dahil maaaring umalis si Levi anumang oras. Makalipas ang ilang oras, naghihintay pa rin si Levi sa Half Phantom. Naguguluhan siya kung saan nagpunta ang Half Phantom. Sa kabila ng mukhang kalmado, isang nakamamatay na kapaligiran ang bumaba sa Golden Port Island. Noong gabi bago nilalabanan ni Levi si Robe Slayer,
ipinadala ni Bruce at ng Raysonian ang kanilang mga trump card para mapagod muna siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Ang kanilang layunin ay patayin si Levi. Kaya naman, ipinadala nila ang kanilang pinakamahuhusay na mandirigma na maaaring magdulot ng banta sa buhay ni Levi. Si Bruce ay isang taong maingat. Hindi niya isisiwalat ang kanyang trump card hanggang sa mahalagang sandali. Gayunpaman, ang pagpatay kay Levi ay isa sa mga sandaling iyon. Samantala, biglang umikot ang kanang talukap ni Levi. Pakiramdam ko may masamang mangyayari. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Levi sa premonition dahil hindi siya mapakali sa kakaibang kapaligiran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1945. I wonder kung okay lang siya. Biglang sumagi sa isip ni Levi na baka may nangyari sa Half Phantom. Hindi niya inaasahan na siya ang nasa panganib. Dahil sa pagkabalisa ay hindi na siya makaupo pa. Anong ginagawa mo dito? Nagulat si Levi nang makitang papalapit sa kanya si Sherry. Napayuko si Sherry at hindi alam ang sasabihin. Natarante si Levi. Anong problema niya? Pagtingala, si Sherry ay nagsalita, salamat. Para saan? Itinuro ni Levi ang sarili, mukhang nagulat. Kung hindi dahil sa iyo, kailangan kong pakasalan si Jefferson. Napabuntong hininga si Sherry. Before this, nakita ko lang na transaction ang kasal. Ang dahilan kung bakit ako pumayag ay para makapasok ako sa Lab of Gods, pagtatapat ni Sherry. Napakamot ng ilong si Levi. Lab of Gods, ganyan ba sakit-akit? Bagamat natuklasan ng West Skylord ang lugar, kakaunti pa rin ang impormasyon tungkol dito. Kaya naman, gusto ni Levi na malaman ang higit pa mula sa iba pang mga hitsura. Ito ay, kilala ang Lab of Gods na kumokontrol sa lahat ng misteryo sa mundong ito. Kasalukuyan silang nakatayo sa tuktok ng buong mundo. Kaya naman, hanggat maaari akong sumali sa kanila, ako rin ay nasa tuktok. Taglay nila ang pinaka-advanced na teknolohiya at ang pinakamahusay na sistema ng pagsasanay. Higit pa rito, mayroon silang walang limitasyong mga pangibabaw at puno ng mga pinakasinaunang organismo sa mundo. At nagagawa nilang i-clone ang mga tao. Sa pagbanggit ng Lab of Gods, walang katapusang gumalaw si Sherry. Nagkataon, ang mga kumpanya sa Golden Port Island ay malapit sa Zarain. Kaya naman, nagkaroon sila ng mas mahusay na pangunawa sa Lab of Gods. Namangha si Levi kung gaano kalakas ang Lab of Gods. Si Bruce ay isang magandang halimbawa nito. Siya ay tiyak na humawak ng isang mababang posisyon sa loob ng organisasyon at higit na responsable sa paggawa ng kanilang maruming gawain sa labas. Sa kabila ng kanyang menor de edad na posisyon, isa na siyang mabigat na kalaban. Kaya naman, mahirap alamin kung gaano talaga kalakas ang Lab of Gods. Sa lahat ng ito, ang mga mandirigma mula sa Zarain kung saan nakipag-sword si Levi ay ginawa ng Lab of Gods. Ginamit nila ang pinakabagong teknolohiya at mga diskarte sa DNA upang lumikha ng mga mandirigma na maihahambing sa mga martial artist mula sa Erudia. Iyon mismo ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Sa katunayan, naniniwala si Levi na ang pangako ng mga Diyos na pinasimulan upang higpitin ang paglitaw ng mga mandirigma ng kataas-taasang klase ay pinasimulan ng Lab of Gods. Tulad ng banal, hinailan nila ang mga string ng mga tao mula sa kanilang mataas at makapangyarihang posisyon. Gayunpaman, gaano man sila kalakas at misteryo, hindi natatakot si Levi sa kanila. Sa katunayan, gusto pa niyang pabagsakin ang mga ito. Hinding-hindi namin mapapatawad ang sino mang humamon at nanakit kay Erudia. Dahil maaga o huli ay makakatagpo niya ang mga ito, umaasa siyang mas mauunawaan niya kung sino sila. Nagtanong si Levi, mayroon ka pa bang mga detalye tungkol sa Lab of Gods? Well, meron silang observation base everywhere around the world. May isa sa Golden Port Island, at balita ko meron din sa Erudia, sagot ni Sherry. Tumango si Levi. Nakakatakot talaga kung paano kumalat ang kanilang impluwensya sa buong mundo. Ang pag-iisip mismo ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Hindi malalaman kung sino ang tunay na kalaban. Kahit na may kutsilyo ang kaaway sa lalamunan, hindi man lang ito malalaman. Siya nga pala, binanggit ng aking lolo na ang Lab of Gods ay patuloy na nangongolekta ng mga bihira at sinaunang artifact sa buong mundo.
Ilang oras na ang nakalipas, may nakita sila sa Erodia at nakuha ito sa loob ng isang panahon ng kaguluhan. Sinabi na kung ano ang kanilang nabawi, nakatulong sa kanilang pananaliksik na sumulong ng mabilis. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Levi. Hindi ba ito sumubok sa iniimbestigahan ko? Hindi inaasahan ni Levi na kaagad na ibibigay ni Sherry ang impormasyong pinagsisikapan ng West Skylord na hanapin. Malamang, maraming alam ang pamilya Hilton dahil sa kanilang mga transportasyon sa negosyo sa Cryptex Stream Corporation. Ano ang kinuha nila kay Erodia? Curious na tanong ni Levi. Ang nilalaman ay, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1946. Sa tingin ko ay, bago pa matapos si Sherry, may biglang nangyari. Boom! Isang sinag ang bumagsak mula sa langit. Sabay hila ni Levi kay Sherry. Boom! Boom! Matapos marinig ang makabasag lupa na dagandong, isang bunganga ang natangay mula sa lupa. Inatake tayo. Inakay ni Levi si Sherry, na namutla, para magtago. Kahit na siya ay isang martial artist, alam niyang mapapatay siya kung hindi siya nailigtas ni Levi. Ikinalulungkot ko na nasali kita. Tinutumbok ako ng mga lalaking ito. Humingi ng paumanhin si Sherry tungkol dito. Sumagot si Levi sa malungkot na boses, hindi, nandito sila para sa akin. Hindi ka pa ganoon kaimportante. Tanghali, naramdaman na ni Levi ang presensya ng mga nakakatakot na mandirigma sa paligid. Bawat isa sa kanila ay maaaring gumawa ng sirain ang Golden Port Island at mas malakas kaysa Zenotov. Kaya naman, walang dahilan para hanapin ng mga makapangyarihang manlalaban si Sherry. Nakaramdam ng awkward, napatulala si Sherry. Whoosh! Whoosh! Bigla na lang nilang narinig ang pag-ungol ng hangin habang nagsisimula ng magkaroon ng unos sa kanilang paligid. Natigilan si Levi. Ito ay isang malakas na spell. Bigla silang napalibutan ng pader ng hangin, na tinatakpan sila mula sa labas ng mundo. Ang parang bagyong hola ang nagpakulong sa kanila sa loob. Walang nakakakita sa nangyayari sa labas. Isa pa, walang nagawang makialam. Biglang nagkaroon ng epiphany si Levi. May nagtatangkang pumatay sa akin. Bruce, ang lab ng mga Diyos. Sumagi sa isip niya ang dalawang sospek. Dapat ay iniulat ni Jefferson ang aking lokasyon kay Bruce pagkatapos ko siyang palalayain. Dahil maraming beses ko nang nabigo si Bruce at ang plano ng Raysonian, walang paraan na papayagan nila akong mabuhay. Pagtingin kay Sherry, napabuntong hininga si Levi nang mapagtanto niyang magiging pabigat siya. Levi, oras na upang makilala ang iyong gumawa. Isang boses na tumatahol, na sinundan ng paglitaw ng maraming figure. Sa kanilang pangunguna, ay isang matipunong lalaki na walang ekspresyon ang mukha. Para siyang lumabas sa impyerno mismo, naglabas siya ng aura ng isang hayop. Ang call sign niya ay The Undead Warrior. Sa tabi niya ay isang masiglang babae na nakasuot ng itim na leather jacket. May kakaibang titig sa mga mata niya habang naglalabas din siya ng nakakatakot na aura. Siya ay isang mangkukulam na ipinadala ng Lab of Gods, katulad ng master ni Erodia sa mga magic technique kung saan sila ay gumagamit ng magic power. Basag, basag. Sa likod nila ay may napakalaking itinayo na tao. Nakasuot siya ng mechanical armor suit na nakatikip sa buong katawan niya. Ito ang pinaka-advanced na battle armor na binuo ng Lab of Gods at 2 henerasyon na mas advanced kaysa sa isinuot ni Bruce. Isa siyang armored warrior na ang call sign ay Armored Titan. Tak, 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 kasabay ng tunog ng mga yabag, isa pang figure ang lumitaw. Nakasuot ng itim na battle suit at devil's mask, hindi matukoy ang kasarian ng mandirigma. Gamit ang 2 espada na nakasabit sa likod ng mandirigma, naglabas din siya ng mamamatay tao na aura. Ito ay ang Death Swordsman. Sobrang nakakatakot silang apat at halatang banta kay Levi. Mas malakas sila kaysa kay Rogue Slayer. Higit pa rito, naramdaman ni Levi na may ibang nakatingin sa kanya mula sa mga anino, na naghahanda na maglunsad ng isang nakamamatay na hampas sa kanya. Talagang nakakatakot silang 5. Malamang, inihagis ni Bruce ang lab-abo sa kusina kay Levi. Higit pa rito, ito ay simula lamang. Ha ha ha, isang nakakalokong tawa ang umalangaw-ngaw. Sa malapit na tulay, may nakatayong dwarf na 1.3 metro ang taas. Pangit siya at kakaiba ang tawa niya. Gayunpaman,
mayroon siyang samurai sword sa kanyang likod at ilan pa sa iba pang haba sa kanyang baywang. Kinusat ni Levi ang kanyang mga mata, isang Raisonian samurai. Boom! 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 Biglang yumanig ang lupa. Ilang kalayuan, isang napakalaking figure ang lumitaw. May malaking espada siya sa likod. Nagulat ako nang makita ang isang Raisonian na ganito katangkad, sigaw ni Levi. Sa susunod na sandali, 10 Raisonian samurai ang nagsimulang lumitaw sa paligid niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1947. Lahat sila ay napakalakas. Sa katunayan, ang kakayahan ng mga samurai ay kapantay ng Rogue Slayer. Kasama ang mga elite mula sa Lab of Gods, bumuo sila ng isang mabigat na death squad. Isa pa, ramdam pa rin ni Levi na may iba pang Raisonians na nanonood sa kanya. Hindi lang siya nakaharap sa mga mabibigat na kalaban sa harap niya, kailangan din niyang makipaglaban sa mga assassin na nagtatago sa mga anino. Ito ay isang nakakatakot na sitwasyon. Sa katunayan, naramdaman ni Levi na ang isa sa dalawang nagtatago sa mga anino ay si Ghost Samurai na napakalakas. Ang isa pa ay ang The Dark Archer mula sa Lab of Gods. Ang kanyang mga palaso ay kilala na kayang tumagos sa anumang bagay. Gaano man kalakas ang isa ay mamamatay kapag nataman ng kanyang palaso. Pareho silang Master Assassin. Sa madaling salita, ang mga mandirigma na nasa harap ni Levi ay isang distraction lang. Ang dalawang nagtatago sa anino ang susi sa pagpatay sa kanya. Samantala, nasa isang video meeting si Bruce kasama ang chieftain ng Raisonia. Nakalagay ang mga lalaki natin. Sa pagkakataong ito, na-deploy na namin ang lahat ng aming trump card. Sa katunayan, nagpapadala ako ng pinakamahusay na mga tao sa loob ng aking mga tungkulin. Kung hindi natin siya mapapatay sa pagkakataong ito, wala na akong maisip pang iba. Eksakto. Nagpadala pa kami ng Ghost Samurai. Nagkibit-balikat si Raisonian habang nakabukas ang mga kamay. Ito na ang huling pagkakataon nila para patayin si Levi. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang isa sa mga nasasakupan ni Bruce at bumulong sa kanyang tainga. Ang seryosong ekspresyon ni Bruce ay napalitan ng tuwa. Haha, ang ganda. Ang kanyang nasasakupan ay matagumpay na ginagaya ang eksperimento ni Jared at handa siyang magsagawa ng karagdagang mga pagsubok. Nagawa nilang muling likhain ang super particle na natuklasan ni Jared. Higit pa rito, nagawa pa nilang gumawa ng mga kapalit. Sa ganoong paraan, mayroon silang maraming super particle kaysa nilikha ni Jared sa unang pagkakataon. Kaya naman, nakapagsugawa sila ng mas maraming pagsubok at nakalikha ng mas maraming anyo ng purong enerhiya. Natuwa si Bruce sa balita. Magsimula ka agad. Pumili ng dalawang lalaki para simulan ang eksperimento dahil gusto ko ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Hindi na makapaghintay ng isang segundo si Bruce. Naiintindihan. Pumili kami ng 100 kandidato para sa eksperimento at maaaring magsimula sa anumang oras. Nang malapit nang umalis ang nasasakupan, may naisip si Bruce at tinawag siya pabalik sa kanyang tabi. Pumunta at hulihin ang mga lalaking ito. Ibalik sila dito para sa eksperimento. Ibinulong ni Bruce ang isang listahan ng mga pangalan sa kanyang nasasakupan. Nang matapos siya, nag-thumbs up sign ang nasasakupan. Ginoo Johnston, tinupad mo ang iyong walang awa na reputasyon. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang ideya. Samantala, pinapanood sila ng pinunong Raisonian sa screen. Nagtataka niyang tanong, Mr. Johnston, may magandang balita ka ba? Tumawa si Bruce. Ang masasabi ko lang ay kung hindi natin mapatay si Levi sa pagkakataong ito, mayroon pa akong ibang paraan para gawin ito. Kumpiyansa si Bruce na makakagawa siya ng isa pang purong enerhiya na katulad ni Jared. Dahil dyan, hindi maiiwasan ang pagkamatay ni Levi. Higit pa rito, binalak ni Bruce na imasprodos ang mga ito at lumikha ng isang buong hukbo. Mabubuhay pa kaya si Levi? Hindi kailanman. Ganoon ba? Napakaganda talaga. Kung ganoon, mangyaring magbigay ng mga reinforcement kapag nagkaproblema kami sa susunod. Walang paraan na maisip ni Levi na ang susunod na pagtatangka sa kanyang buhay ay naplano na bago matapos ang kasalukuyan. Ganyan kalupit si Bruce, pabayaan ang Lab of Gods mismo. Hinatak ni Sherry ang manggas ni Levi habang nakatingin sa mga umaatake sa takot.
Ang kanilang nakakatakot na aura ay nagulat sa kanyang kaibuturan, na naging sanhi ng kanyang panginginig. Bigla namang natawa si Levi nang may sumagi sa kanya. Iniisip niya kung nagtago ba ang half-phantom dahil nakita na niya ang mangyayari. Levi, paano kung ikaw ang nangunguna sa gem list? Papatayin ka pa namin. Dahil sa takot ng kanyang mga kaaway, si Levi ay nagmistulang isang kodrong papatayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1948. Ang mga mandirigma na ipinadala ng Lab of Gods ay matamang tumitig kay Levi. Napuno sila ng puot para sa kanya. Sa katunayan, si Levi ay ang kaaway ng lahat sa Zarain. Noon, pinahiya niya silang lahat. Sa makatuwid, ang lahat sa Zarain ay napupuot sa kanya bilang default at hindi napigilan ang paghiwalayin siya. Napansin ni Levi na ang Death Swordsman ay may hawak na putol na espada sa isang kamay. Ito ang parehong espada na itinusok niya sa lupa sa hangganan ni Zarain. Simple lang ang mensaheng gustong iparating ni Levi noon. Gusto niyang iwan ang kanyang marka para ipakita sa kanila na wala silang kapangyarihan na pigilan siya sa pagpasok sa kanilang teritoryo. Ipinagbawal ni Bruce ang pagbunot ng espada para ipaalala sa lahat ang kahihiyan. Ngunit sa araw na iyon, dinala nila ang Tayback upang ibalik kay Levi. Nais din nilang ipakita na nandyan sila para tabyusan ang kanilang pride matapos silang mapahiya. Nandito kami para ibalik ang pabor sa pamamagitan ng pagkitol sa iyong buhay. Ipinahayag ng Death Swordsman habang inihagis niya ang putol na espada kay Levi. Boom! Ang espada ay napunit sa hangin, na bumubuo ng isang shockwave sa likod nito. Ito ay inilunsad ng may lakas na sinira nito ang sound barrier, na nagresulta sa isang sonic boom. Kahit na ang isa ay isang piling tao sa listahan ng gem, ang kamay ng isa ay mapapawi kapag sinubukan niyang agawin ang espada. Pagkatapos ng lahat, ito ay naglalakbay sa nakakatakot na bilis. Natigilan si Sherry nang makita kung gaano ito kabilis lumipad. Ang paglipat lamang na iyon ay sapat na upang sirain ang lahat. Para sa kanya, talagang nakakatakot ang The Death Swordsman. Gayunpaman, iniabot ni Levi ang kanyang kamay at sinalo ang espada nang hindi nagpapawis. Siya ang naging sanhi ng mapangwasak na kapangyarihan ng lumilipad na espada upang mawala kaagad. Ang kakayahan ni Levi na mahuli ang espada ay nagulat din sa kanyang mga kalaban. Dahil galing sila sa Lab of Gods, hindi nila sineseryoso si Levi. Kung tutuusin, nagtaka pa nga sila kung bakit marami sa kanila ang ipinadala kung dalawa naman ay sapat na. Pagkatapos ng demonstrasyon ni Levi, wala nang nangahas na maliitin siya. Hindi katakatakang iginiit ni Bruce na patayin natin si Levi anuman ang halaga. Bakit hindi mo iwaksi ang mga kasiyahan at atakihin ng sabay-sabay? Ngumisi si Levi habang hawak ang putol na espada. Noon, lumaban siya sa Zarain gamit ang espadang iyon. Kaya naman, lalaban din siya sa paglabas ng Golden Port Island. Itinuro ang putol na espada palabas, nagtaka siya kung sino ang nangahas na gumawa ng unang hakbang. Samantala, pinapanood ni Bruce at ng mga Raysonian ang eksena sa pamamagitan ng isang live feed. Very good, may kapansanan si Levi sa presensya ng babaeng iyon. Ang swerte ay nasa ating panig. Ang layunin namin ay patayin siya anuman ang mga pamamaraan na ginamit. Kaya, kahit ano ay pupunta. Nakikita mo ba yung babae sa tabi niya? Dapat mong salakayin siya ng buong lakas. Mapipilitin si Levi na ipagtanggol siya, na nagiging prone sa mga pagkakamali na maaari nating pagsamantalahan sa ating kalamangan. Mayroon kaming 3 master assassin na nagtatago sa mga anino. Kapag dumating na ang pagkakataon, tiyak na papatayin nila siya. Pinamunuan ni Bruce ang labanan mula sa likod ng screen habang may 3 assassin na nagtatago sa isang sulok. Sa sandaling iyon, 2 lang ang napansin ni Levi sa kanila at namiss niya ang huli. Mamatay. Ang undead warrior ay umabant. Gayunpaman, hindi si Levi ang kanyang target. Sa halip, si Sherry iyon. Mamatay. 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 Biglang lumaki ang kanyang katawan, at naging isang nakakatakot na hayop. Boom! Nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok na naging dahilan ng pagkahati ng lupa. Ang mga suntok ay napakapangwasak na nabasag nila ang sound barrier. Hinayla ni Levi si Sherry sa likod niya habang sinalubong ang pag-atake ng undead warrior. Boom!
Nang magkasagupaan ang kanilang mga kamao sa isa't isa, yumanig at bumitak ang lupa ng sabay. Ang dagat na hindi kalayuan sa kanila ay naging magulo habang ang tulay sa di kalayuan ay yumanig ng malakas. Ang kanilang sagupaan ay parang may kidlat na tumama sa lupa, na nagdulot ng dagandong na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Kung hindi dahil sa katotohanang sila ay nabuklod, ang Golden Port Island ay nauwi sa collateral damage. Boom! Nagpakawala si Levi ng isa pang suntok na nagpa-atres ng Undead Warrior. Pagkatapos bumagsak sa lupa, tumayo ang Undead Warrior na parang wala lang. Hindi lang siya nasaktan, talagang nag-enjoy siya. Malinaw, ang lahat ng kanyang mga reseptor ng sakit ay tinanggal. Kaya naman, wala siyang maramdamang sakit. Higit pa rito, siya lamang ang unang kalaban at gayon paman, napakalakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1949. Nakangiti kay Levi, tumayo ang Undead Warrior at pinunasan ang dumi sa kanyang katawan. Ayos ka lang. Interesting. Tumawa si Levi. Mukhang hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. Nakaligtas siya sa suntok ko nang hindi nasaktan. Siya ay pambihira. Maging si Xenotaph ay masasaktan nito ng husto. Mamatay. Sinisingil muli ng Undead Warrior si Levi. I think Undead Warrior alone is enough. Kahit gaano siya nasaktan, wala siyang nararamdaman. Higit pa rito, ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ay talagang makapangyarihan. Ang pinaka-nakakatakot na parte ay kaya pa rin niyang lumaban kahit putol-putol na ang kalahati ng katawan niya. Habang ang kanyang mga reseptor ng sakit ay tinanggal, wala siyang nararamdaman. Hanggang sa mabugbog ang kanyang katawan, maaari pa rin siyang magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi banggitin na mabilis niyang pagalingin ang kanyang sarili. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan ni Bruce. Iyan ang Undead Warrior para sa iyo. Kahit na hindi mapatay ng Undead Warrior si Levi, nagawa niyang mapagod si Levi ng husto. Napuno ng galit ang mga Raisonian. Nagkakaroon na tayo ng pagkakataon kung gaano kalakas ang unang tao. Makakaligtas kaya si Levi sa pagkakataong ito? Atin na ngayon, ang sabi ng bruha kay Armored Titan. Lahat tama. Nagsimulang mag-deploy ng battlesuit ng Armored Titan, ang particle cannon sa kanyang kanang balikat ay nagsimulang umahan habang nakalock ito kay Sherry. Kasabay nito, ginamit ng mangkukulam ang kanyang pangkukulam para lituhin si Levi. Unti-unting hinugot ng Death Swordsman ang kambal na espada sa likod niya. Pareho silang beam sword. Ang isa ay asul habang ang isa naman ay pula. Sa loob ng madilim na paligid, ang mga espada ng sinag ay kumikinang ng maliwanag at naglalabas ng malakas na alon ng enerhiya. Tinawid ang kanyang beam swords, sinisingil ng The Death Swordsman si Sherry. Atake ng lubusan. Kumilos ang Raisonian Samurai. Hinugot ang kanilang mga espada, silang 8 ay sumugod sa direksyon ni Sherry. Maging ang higanteng samurai ay nagsimulang maningil. Itinaas ang kanyang napakalaking mabigat na espada, inihampas niya ito kay Sherry. Isang masasamang ngiti ang pinakawalan ng dwarf samurai. Pinagmamasdan niya kung saan naglalaban sina Levi at Undead Warrior kaugnay ng posisyon ni Sherry. Boom! Bigla na lang siyang kumilos. Sa isang kisap mata, nawala siya sa ilang daang metro ang layo at muling nagpakita ng malapit kay Sherry. Swish! Kasabay nito ay hinugot niya ang kanyang samurai sword at itinutok sa kanya. Maliban sa Undead Warrior na nakatali kay Levi, itinutok ng iba ang kanilang mga pag-atake kay Sherry. Bagamat miyembro siya ng pamilya Hilton, walang paraan na may pagtanggol niya ang sarili. Kahit sino sa kanila mga kalaban ay madaling mangibabaw sa Golden Port Island. Dahil siya ay inaatake ng napakarami sa kanila, ang kanyang pagkamatay ay isang foregone conclusion. Biglang naramdaman ni Sherry na tumindi ang balahibo niya na parang nabugbog ng kuryente. Kasabay nito, basang-basa ang kanyang katawan sa malamig na pawis. Pakiramdam niya ay gamaan ang kanyang katawan para bang iniiwan ito ng kanyang kaluluwa at umakyat sa langit. Ganito dapat ang pakiramdam ng near-death experience. Nang maramdaman ang kamay sa kanyang lalamunan, halos hindi na siya makahinga. Habang nilalasap siya ng inis, nagsimulang lumayo ang kanyang kamalayan. Ito na ang wakas. Napapikit si Sherry sa kawalan ng pag-asa. Samantala, napansin ni Levi, na nakikipaglaban sa Undead Warrior, kung ano ang nangyayari at naunawaan niya kung ano ang plano ng kalaban.
Sinadya nilang i-distract siya sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na iligtas si Sherry. Kahit na halos hindi niya ito kilala, siya ay mamamayan pa rin ng Erodia. Kaya, tungkulin niyang iligtas pa rin siya. Mamatay. Lalong lumakas ang pag-atake ni Levi. Bam! 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 Ang katawan ng undead warrior ay bumagsak sa sarili pagkatapos ng pag-atake ni Levi. Pagkatapos ay ginamit ni Levi ang pambungad na ginawa niya para iligtas si Sherry. Sa krusyal na sandali, pinakilos siya ng mangkukulam. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanyang pangkukulam sa kanya, nagawa niyang maapektuhan ang kanyang isip. Sandaling natigilan si Levi sa sandaling kailangan niya ni Sherry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1950. Ang isang labanan sa pagitan ng mga elite ay karaniwang nagpapasya sa isang segundo. Sa panggugulo sa isipan ni Levi, naging dahilan ng pag-freeze ng bruha. Higit pa rito, kailangang alalahanin ni Levi ang mga mamamatay tao sa dilim dahil sila ang tunay na nagbabanta sa kanya. Gayunpaman, huli na, pinalampas niya ang bintana ng pagkakataong iligtas si Sherry. Ang Dwarf Samurai at the Death Swordsman ang unang hamampas. Isang samurai sword at dalawang beam sword ang malapit nang laslasin si Sherry. Noon, malapit nang mamatay si Sherry at nawalan ng malay, na para bang patay na siya. Hindi, biglang sumigaw si Levi. Biglang nawala ang katawan niya sa isang iglap at muling lumitaw sa tabi ni Sherry. Ugh! 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 Nagawa ni Levi na harangan ang Dwarf Samurai at ang tatlong laslas ng The Death Swordsman gamit ang sarili niyang katawan. Dahil sa panghihimasok ng mangkukulam, ang tanging pagpipilian niya ay protektahan si Sherry mula sa mga pag-atake. Hindi siya na-disorient ng bruha, nailigtas sana niya si Sherry habang matagumpay na nakaharap sa mga pag-atake. Bukod dito, kailangan pa ring mag-ingat ni Levi sa mga mamamatay tao na nakakubli sa mga anino. Kung nablock niya ang lahat ng pag-atake, maaaring nalantad niya ang isang bukas sa mga assassin. Kaya naman, mas mabuting gamitin niya ang kanyang katawan para protektahan siya. Sa ganoong paraan, napanatili niya ang kanyang pagbabantay laban sa mga biglaang pag-atake. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay na umatake ang ibang mga kalaban. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Levi na hamarang. Hinayla si Sherry sa likuran niya, naglunsad siya ng ilang suntok para ma-neutralize ang mga paparating na pag-atake. Gayunpaman, ang kanya ng butil ng armored warrior ay umabot sa buong lakas at pinaputukan si Levi. Boom! Ang pagsabog ay nagpalipad kina Levi at Sherry pabalik ng daan-daang metro. Lahat ng nasa paligid nila ay nalipol. Wala man lang natira sa nauna doon. Paf! Pagkalapag sa lupa, desperadong umatras si Levi bago pinatatag ang sarili. Gayunpaman, umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Isa pa, nabasag ang kanyang damit, nakitang-kita ang tatlong hiwa ng mga sword slashes kanina. Ang putok mula sa particle cannon ay nakadagdag lamang sa kanyang mga pinsala. Ay oo, nang makita nilang nagawa nilang masugatan si Levi sa kanilang unang pag-atake, tuwang-tuwa ang kanyang mga kaaway. Nagulat si Bruce at ang pinunong Raisonian. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Levi na nakaramdam ng pressure. Ang kanilang pagtutulungan ay nagbigay daan sa kanila na matagumpay na humarap sa isang mapang wasak na dagok kay Levi. Ang resulta ay nagpalakas ng kanilang kumpiyansa ng malaki. Haha, hindi pa nakakagalaw ang mga assassin natin. Kapag nakakita na sila ng opening, siguradong matatapos na si Levi. Tumawa si Bruce. Hindi pa siya nakaramdam ng sobrang saya. Ito na ba ang katapusan ng daan para kay Levi? Mamatay. Sabay-sabay na sinugod siya ng lahat ng mga kaaway ni Levi. Sa katunayan, pinananatili pa rin nila ang parehong diskarte ng pag-atake kay Sherry at pagpilit kay Levi na ipagtanggol siya. Swish! Swish! Habang papalapit ang grupo ng mga Raisonian Samurais, mabilis na kumikislap sa kanilang mga espada kaya't nakagawa sila ng lambat para ikulong si Levi sa loob nito. Samantala, ang iba pang mga elite ng kaaway ay sumugod kay Levi sa lahat ng direksyon. Pumunta ka. Pagtatabi kay Sherry, biglang inatake ni Levi ang papalapit na Raisonian Samurai. Ang kanyang mga aksyon ay nagulat sa lahat. Iniiwan niya ba si Sherry? Imposible yan. Siguradong hindi siya papayag na mamatay siya. Patayin siya.
Ang mga samurai ay nahati sa dalawang grupo na ang isa ay nagpuntirya kay Sherry. Hindi alintana kung nagmamalasakit si Levi sa kanya, kitilin pa rin nila ang kanyang buhay. Sa likod nila, ang The Death Swordsman at ang kanyang club ay may parehong opinyon. Nahati rin sila sa dalawang grupo kung saan ang isa ay nagtakdang patayin si Sherry habang ang isa naman ay inatake si Levi. Nang makita ng The Death Swordsman ang ngiti sa mukha ni Levi, bigla niyang napagtanto ang kanyang kalokohan. O hindi, nakuha na namin ang sakit. Bulalas ng Death Swordsman. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1951. Isa-isang napagtanto ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, huli na. Bagamat parang tinalikuran na niya si Sherry, biglang nawala si Levi na papunta lang sa direksyon nila. Lumipat siya ng direksyon at tumalikod. Ang kanyang plano ay gamitin si Sherry bilang pain at pagkatapos ay atakihin kapag nahulog ang kalaban sa kanyang panlilinlang. Nagawa niyang gamitin bilang pang-aakit si Sherry, na ibinaba sa pagiging pabigat. Kalahati ng Raisonian Samurai, Undead Warrior, at ang higanteng samurai ay naglulunsad ng mga pag-atake kay Sherry. Gayunpaman, si Levi na nakatalikod lang ay lumitaw sa likuran nila. Boom! Boom! Ang Undead Warrior at ang higanteng samurai ay pinalipad ng mapangwasak na pag-atake ni Levi. Puff! Puff! Para naman sa 5 Raisonian Samurais na mas mahina, nilalas ni Levi ang kanilang mga lalamunan gamit ang sirang Northern Excalibur sa isang laslas, agad silang pinatay. Kasabay nito, ang higanteng samurai ay lubhang nasugatan. Hindi tulad ng Undead Warrior, wala siyang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Dahil dito, dumana sila ng mabigat na pagkatalo mula sa counterattack, at iyon ay simula pa lamang. Gayunpaman, hindi man lang sila binigyan ni Levi ng oras para mag-react. Pagliko, bumalik siya para harapin ang naunang grupo. Tina-target niya ang natitirang 5 Raisonian Samurai. Nagulat sila sa biglang pagbabago ng direksyon ni Levi. Puff! 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 Kahit na ang kanilang mga kasanayan ay kapantay sa mga nasa listahan ng gem ni Erodia, hindi pa rin ito sapat laban kay Levi. Hawak muli ang Northern Excalibur, pinutol ni Levi ang mga lalamunan ng 5 samurais. Ito, nang makita ang nangyari, hinampas ng pinuno ng Raisonian ang mesa sa galit. Nawala niya ang kalahati ng kanyang puwersa sa napakalaking panahon. Si Levi ay isang matigas na mani na pumutok. Maging ang ngiti ni Bruce ay napawi sa kanyang mukha. Inakala nila na mahihirapan si Levi, ngunit iba ang ipinakita sa kanila ng katotohanan. Sa halip, si Levi ang may kapangyarihan na hindi nila inaasahan. Matapos makumplito ang kanyang pag-atake, bumalik si Levi sa tabi ni Sherry. Hindi niya binalak na paalisan ang lahat ng kanyang mga kaaway sa isang pagkakataon dahil hindi iyon makatotohanan. Sa katunayan, ito ay imposible. Mamatay. Iniangat ang kanyang double beam swords, sinisingil ng Death Swordsman si Levi. Walang pagpipilian si Levi kundi iwasan ang mga ito, kung hindi, laslasin siya ng mga sandata. Whir! Whir! Habang siya ay umaatres, nakarinig siya ng mekanikal na bulong sa hangin. Gumagalaw ang battle suit ng Armored Warrior. Ang kanya ng butil sa kanyang kanang balikat ay nagsimulang mag-recharge sa isang flash. Ang teknolohiyang ginamit para sa kanyang battlesuit at mga armas ay may sariling klase. Ang mga usok na ibinuga mula sa tambucho nito ay nagbigay ng paputok na puwersang nagtutulak na para bang ito ay isang rocket na inilunsad. Parating na ako. Naghagis ng suntok ang Armored Warrior habang lumilipad sa ere. Kasabay nito, ang The Death Swordsman ay umatras upang hindi siya mahuli ng napakalakas na kapangyarihan ng pag-atake. Boom! Ang mismong paglulunsad lamang ay naging sanhi ng pag-apoy ng mga afterburner, na nag-iwan ng bakas ng usok sa hangin. Ang suntok ay may dalang nakakatakot na kapangyarihan. Sobra na ito ay naglalakbay sa 5 beses ang bilis ng tunog. Ito ang pinakamabilis na suntok na nakita ni Levi. Dati, triple sonic lang ang pinakamabilis na nakita niya. Dahil ito ay 5 beses, ang kapangyarihan sa likod nito ay hindi maisip. Ang teknolohiyang ginamit ay napaka-advanced na kaya nitong iangat ang isang normal na tao sa ganoong taas. Hindi nakaiwas sa pag-atake, hinanda ni Levi ang sarili para harapin ang mapangwasak na suntok. Boom! Inilunsad ni Levi ang sarili niyang suntok na nakabasag din sa sound barrier.
Bam! Parehong bumangga ang kanilang mga kamao sa isa't isa. Ang epekto ay yumanig sa lupa at nagdilim sa kalangitan. Basag. Nahati ang lupa, na nagpapakita ng lamat na daan-daang metro ang lalim. Whoosh! Lahat ng nakapaligid sa kanila ay tinangay ng malabag yung puwersa na nabuo ng epekto. Boom! Bumagsak. Ang dagat sa tabi nila ay bumubuo ng mga tidal wave na daan-daang metro ang taas. Ang pagkawasak na dulot nito ay lubhang nakakatakot. Matapos ang suntok na iyon, napilitan si Levi na mag-backpedal ng ilang distansya. Hindi. Nararamdaman niya na malapit nang umatake ang assassin sa anino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1952. Doon nagsinungaling ang tunay na panganib. Sa sandaling napaatras si Levi ng suntok ni Armored Titan, kumilos ang mga assassin sa anino. Swoosh! Isa-isang kumislap ang kanilang mga figures sa mga mata ni Levi. Sa susunod na sandali, si Levi ay napapaligiran ng 5 itim na figure na pawang humahabol sa kanya sa napakabilis na bilis. Alam ni Levi na hindi sila mga mirage na ginawa ng mangkukulam. Sa halip, sila ay tunay na totoo. Sa totoo lang, sila ay mga clone na nilikha ng nakakatakot na bilis ng kaaway. Ito ang espesyal na kakayahan ni Ghost Samurai. Habang nanonood ng laban, naikuyom ng pinunong Raisonian ang kanyang mga kamao. Ghost Samurai ang kanilang ultimate trump card. Hindi lang siya ang pinakamahusay na eskrimador sa Raisonia, isa rin siyang mahusay na ninja na may mga espesyal na kasanayan. Pinagsasama-sama ang lahat ng kanyang kaalaman, nagawa niyang itaas ang kanyang bilis at diskarte sa isang matinding antas. Sa katunayan, ang kanyang ultimate skill ay ang pagbuo ng mga phantom-like clone. Matapos ang kanyang oras sa anino, sa wakas ay natagpuan niya ang perpektong pagkakataon upang mag-strike. Sinalakay ng 5 clone ni Ghost Samurai si Levi ng sabay-sabay. Itinutok nilang lahat ang kanilang mga samurai sword kay Levi sa parehong bilis, dahilan para hindi matiyak ni Levi kung sino sa kanila ang tunay. Kung siya ay gumawa ng maling desisyon, ito ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay o magreresulta sa matinding pinsala. Ang Ghost Samurai ay bihirang umatake. Ngunit sa tuwing siya ay hamampes, tiyak na ito ay isang nakamamatay na suntok. Ang lahat ng kanyang mga clone ay gumagalaw sa napakabilis na bilis, hanggang sa walang makapagsabi kung alin sa 5 ang tunay. Sa isang kisap mata, ang 5 clone ay nakacharge kay Levi. Sa pinakahuling segundo, pinagsama sila sa isang solong figure. Puff! Sa sandaling nagsama-sama ang mga clone, tinusok niya ang kanyang espada sa lalamunan ni Levi. Natigilan ang lahat, nakakamangha talaga ang Ghost Samurai. Napatay niya si Levi sa kanyang unang pag-atake. Nakakakilabot talaga ang dali niyang sinaksak sa lalamunan ni Levi. Nagawa natin. Nagtagumpay tayo. Ang mga Raisonian ay bumulalas sa tagumpay at nagdiwang. Gayunpaman, nanatiling malungkot ang ekspresyon ni Bruce nang mapansin niyang may mali. May hindi tama. Kahit na malakas ang pag-atake, sasaktan lang nito si Levi at hindi tumatagos sa kanyang lalamunan. Baka isa itong bitag kaya mag-ingat ka. Sabay paalala ni Bruce. Sa katunayan, si Ghost Samurai ang unang nakarealize na may mali dahil wala siyang naramdaman mula sa kanyang espada. Bagamat ang espada ay bumulusok sa lalamunan ni Levi, naramdaman niyang parang dumaan ito sa manipis na hangin. O hindi, the next second, nawala si Levi sa harapan niya. Isa rin itong clone at hindi pisikal na pagkatao ni Levi. Napakabilis ng kanyang bilis na kaya niyang lokohin ang kanyang mga kaaway sa kanyang natitirang imahe. Kaya naman, ang tinutusok ng espada ay isa sa mga larawang iyon. Matagal nang umalis si Levi sa posisyon ng malaman ng lahat kung ano ang nangyayari. Shadow Clone. Ito ay isang malakas na pamamaraan na madalas na ginagamit ni Levi. Dahil lumalakas siya, ang antas kung saan niya ito maipapatupad ay pantay na nakataas. Boom! Sa sandaling napagtanto ni Ghost Samurai na nalinlang siya, naglunsad si Levi ng suntok na nagpadala ng nakahuli sa Ghost Samurai. Puff! Atake! Ang Death Swordsman at ang iba pa ay mabangis na sinugod si Levi. Kasabay nito, pinasiklab ng Armored Warrior ang kanyang jetpack at sumakay upang iligtas ang Ghost Samurai. Ang lahat ay labis na namangha na wala nang nangahas na maliitin si Levi. Siya ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan na nagdulot ng labis na pinsala sa kanila. Nalantad na ang Ghost Samurai.
Nawala ang isa sa mga pangunahing sandata natin. Hindi napigilan ni Bruce na maiyak. Hindi niya ipinakita kung ano ang tunay niyang kakayahan, mahinahong sagot ni Raisonian. Nang natulala si Bruce, nagsimulang magseryoso si Ghost Samurai. Levi, matagal na akong naghihintay na labanan ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1953. Nakita rin ni Levi ang hitsura ng Ghost Samurai. Nakasuot siya ng espesyal na itim na suit habang nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng biochemical mask. Sa kanyang likod ay isang kargada ng mga samurai sword kung saan mabilis na binilang ni Levi ang 16 sa mga ito. Nakatayo doon, naglabas siya ng nakakatakot na aura. Tuwing bumubuga siya ng hangin, nakakakilabot na tunog ang ilalabas niya para siyang halimaw. Boom! Biglang nagkaroon ng pagsabog at naglaho si Ghost Samurai sa isang tumpok ng usok. Ninjaso. Sa susunod na sandali, pinalibutan muli ng Ghost Samurai si Levi. Sa pagkakataong ito, may 8 clone niya. Boom! Boom! Sabay-sabay na naglunsad ng welga ang 8 sa kanila. Sa pagkakataong ito, mas mahirap sabihin kung alin ang tunay dahil ang bawat solong clone ay umaatake na may katulad na intensidad. Pakiramdam ko lahat ng 8 figure ay totoo. Sa magkasunod na 16 na hampas ng palad, ang mga pag-atake ay nakasalansan ng walang humpay. Ang bawat pag-atake ay mas malakas kaysa dati. Basag, basag. Nagsimulang mabasag ang lupa sa ilalim nila. Boom! Hinarang ni Levi ang 16 na hampas ng palad gamit ang sarili niyang suntok. Gayunpaman, habang ang mga hampas ng palad ay nagpatong-patong sa isa't isa, ang kanilang kapangyarihan ay tumaas sa bawat pag-atake. Sa wakas, ang 16 sa kanila ay tumungo sa direksyon ni Levi. Basag, basag, basag. Sa epekto ng bawat pag-atake, mapa-atres si Levi ng isang hakbang. Kasabay nito, ang mga bitek ng hairline sa lupa sa ilalim ng kanyang mga binti ay patuloy na lumalawak palabas. Ang mapanirang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Matapos mapa-atres si Levi ng 16 na hakbang, makikita ang mga bitin sa napakalaking bahagi ng lupa. Boom! Sa isang malaking pagsabog, ang buong lugar ay nagsimulang gumuho sa isang malaking bunganga. Ang sinumang makakita nito ay ipagpalagay na ito ay sanhi ng pag-crash mula sa isang alien spaceship. Napakalakas niyan. Napasigaw ang mga tao sa pagkamangha nang makita nila ang pag-atake ni Ghost Samurai. Sa lahat ng ito, inakala nilang nakatuon lamang siya sa mga assassinations. Kaya naman, hindi nila inaasahan na mas malakas pa siya sa santukan. Hindi masama. Ikaw ba yung dati? Naalala ni Levi na may nanunood sa kanya sa Gamma Tech Training Base. Matapos itong pag-isipang mabuti, napagtanto niyang ito ay walang iba kundi ang Ghost Samurai. Ano bang pinagtatawanan mo dyan? Atake! Sigaw ni Ghost Samurai. Ang Death Swordsman at ang iba pa niyang kasamahan sa club ay nanambalik sa kanilang katinoan at sabay-sabay na sinampal si Levi. Sa muling pagsasama-sama ng kanyang 8 clone, sinamahan ng Ghost Samurai ang kanyang mga kasamahan sa pag-atake kung saan buong tapang na lumaban ang magkabilang panig. Kinailangan ni Levi na protektahan si Sherry habang nakikipaglaban sa isang host ng mga piling mandirigma sa parehong oras. Bukod dito, kailangan niyang manatiling magbantay laban sa anumang sorpresang pag-atake. Boom! Nahati si Ghost Samurai sa kanyang 8 clone at inatake muli si Levi. Sinuportahan siya ng The Death Swordsman at ng iba pa. Kasabay nito, ginamit ng mangkukulam ang kanyang pangkukulam upang lituhin si Levi, na naging dahilan upang mahulog siya sa isang mapanganib na kalagayan. Habang hinihila niya si Sherry habang sinusubukang iwasan ang kanilang mga pag-atake, nagsimulang lumitaw ang mga sugat sa buong katawan niya. Ang mga pag-atake sa kanya ay walang humpay. Ituloy mo ang pag-atake. Huwag mong hayaan si Levi na makahinga. Utos ni Bruce. Inilabas ng Death Swordsman at ng iba pa ang lahat ng kanilang ultimate technique habang ang bruha ay walang humpay na ginulo ang mga iniisip at emosyon ni Levi. Mamatay. Sa sandaling iyon, ang 8 clone ng Ghost Samurai ay nahati sa 2 bawat isa, na nagresulta sa kabuuang 16 na clone. Iyon ang kanyang pinakahuling pag-atake na nagdulot ng takot sa sino mang nakakita nito. Naabot na rin niya ang limitasyon ng mga clone na kaya niyang gawin. Ito ay kabuuang 16. Sa madaling salita, na-double lang ang lakas niya.
Dahil sapat na ang 8 clone para ma-pressure si Levi, pinaka-anim sa kanila ang maaaring gumawa ng hindi inaasahang pinsala. Puff! Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng mga kaaway, nagsimulang pumutok ang mga depensa ni Levi. Nang tusukin siya ng Ghost Samurai gamit ang kanyang espada, tumalsik kaagad ang dugo. Kung hindi dahil sa pagiging pabigat ni Sherry, wala si Levi sa ganoong sitwasyon. Pindutin at patayin si Levi. Tuwang-tuwa ang lahat nang makitang na-corner si Levi nang walang takas. Kaya naman, lalo nilang pinatindi ang kanilang mga pag-atake. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1954. Ang Death Swordsman at ang iba pang mga mandirigma ay naglunsad ng magkasanib na pag-atake at sinubukang durugan si Levi ng napakalakas. Samantala, ang 16 na clone ni Ghost Samurai ay naghahanap ng pagkakataon para patayin si Levi. Gayunpaman, hindi pa nakahanap ng paraan si Levi para talunin si Ghost Samurai at ang kanyang mga clone. Sa madaling salita, maaari niyang talunin ang mga ito sa isang 1-to-1 na labanan na may oras at pasensya. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga pangyayari ay hindi nagbigay sa kanya ng ganoong karangyaan. Kung hindi niya kayang talunin ang Ghost Samurai, ang kanyang buhay ay palaging nasa ilalim ng banta. Puff! Puff! Dahil sa matinding pag-atake, ang mga pinsala ni Levi ay nagsimulang mag-ipon. Bagamat hindi sila nakamamatay, sapat na iyon para ma-excite si Bruce at ang iba pa. F***sick off. Biglang umungal si Levi habang nagpapakawala ng malakas na pagsabog, na nagtutulak sa iba pabalik. Huwag kang masyadong lumayo dahil hindi pa ako seryoso. Malamig na tinitigan ni Levi ang kanyang mga kaaway. Sa wakas ay nagalit siya sa pagiging persigido nila sa pag-atake kay Sherry. May limitasyon kung gaano nila siya binubuli. Patayin siya. Huwag mong hayaang itulak kanya pabalik at makahinga. Ghost Samurai bilang kanyang 16 na clone na sinisingil kay Levi. Ang iba sa mga umaatake ay sumunod na malapit sa likuran para hindi magkaroon ng pagbukas si Levi. Hindi ba cloneng lang? Sa tingin mo ba ikaw lang ang nakakaalam nito? Tumahol si Levi. Sabay-sabay na pinaandar ni Levi ang kanyang shadow clone technique. Wow! Sa harap ng kanyang mga kaaway, nagsimulang hatiin si Levi sa 2, at pagkatapos ay 4, at sa wakas ay 16. Ang lahat ay lubos na natulala nang makitang maaaring gayahin ni Levi ang ginawa ng Ghost Samurai. Paano ito posible? Ang Ghost Samurai, kasama ang lahat ng nasa eksena, ay nagulat. Para naman kay Bruce at ang pinunong Raisonian, sila rin ay namangha. Ano ang nangyayari? Nang inakala nilang 16 ang limitasyon, patuloy na dumarami ang mga clone ni Levi. Mayroon na ngayong 32, at pagkatapos ay 64. Bago nila alam ito, mayroong 128 clone. Ito ang kaya ni Levi sa pinakamataas na bilis at pamamaraan na ito. Kasabay ng kapangyarihan ng Shadow Clone, nagawa niyang lokohin ang mga mata at utak ng lahat, hanggang sa makakita ng 128 clone. Sa totoo lang, isa lang siya. Sa sandaling iyon, lahat ay natigilan. Ito ay tama sa parehong sandali. Wish! Sa tumalsik na dugo, agad na napatay ang mangkukulam. Sa katunayan, siya ang nagbigay ng banta kay Levi. Sa pamamagitan ng panggugulo sa kanyang isip, maaari siyang maging sanhi ng isang nakamamatay na pagkakamali. Kaya naman, pinili ni Levi na patayin muna siya. Puff! Puff! Ang sumunod na biktima ay ang higanteng Raisonian Samurai. Ilang beses siyang nilaslas ni Levi. Gayunpaman, dahil sa kanyang matibay na konstitusyon, hindi siya namatay sa pag-atake. Ang sumunod ay ang Ghost Samurai. Walang pakialam si Levi kung alin sa kanyang mga clone ang tunay at pinagpatuloy ang pagpatay sa kanilang lahat. Mula sa pananaw ng lahat, mukhang lahat ng 128 clone ay umaatake sa 16 na clone ni Ghost Samurai. Malinaw, ito ay isang panig na labanan. Ang unang clone ay mabilis na itinapon. At ang pangalawa, sa wakas, 15 clone ang nalipol habang ang pisikal na katawan ni Ghost Samurai ay nagtamo ng matinding pinsala. Sa isang kisap mata, siya ay binugbog pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Ang huling nakita ni Ghost Samurai sa kanyang mga mata ay ang 128 clone ni Levi na naniningil sa kanya. Sa wakas, 256 na hampas ng palad ang tumama sa kanyang ulo, nadurog sa tabi ng kanyang leeg,
katawan, binti. Putik na lang ang natira. At iyon ay kung paano napawi ang Ghost Samurai. Ang lahat ng mga clone ni Levi ay bumalik sa kanyang pisikal na katawan dahil naabot na niya ang mga limitasyon ng kanyang bilis at kasanayan. Ang pagpatay kay Ghost Samurai ay nagulat sa lahat ng naroroon, na naging dahilan upang sila ay tumahimik. Boom! Sa sandaling talunin niya ang Ghost Samurai, isang barrage ng mga arrow ang dumagundong papunta sa kanya mula sa mga anino. 7 beses silang naglalakbay sa bilis ng tunog. Puff! Nagbutas sila sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1955. Ang lalaking kanina pa nagtatago sa wakas ay nakakilos. Siya ang The Dark Archer mula sa Lab of Gods. Nagagawa raw ng kanyang palaso na tumagos sa lahat ng bagay dito sa mundo. Kahit na ang material na antas ng aerospace ay hindi makakayanan ito. Sa katunayan, ang Lab of Gods ay nagsagawa ng maraming mga eksperimento sa kanya. Natagpuan siya mula sa isang nayon ng tribo sa Adron, at ang kanyang lakas ay lampas sa imahinasyon tulad ng hindi ordinaryong tao. Habang ipinuputok niya ang kanyang palaso, ang bilis ay napakabilis na hindi man lang makikita ng isa na ito ay paparating. Hindi banggitin, ang katumpakan nito ay mas spot-on kaysa sa isang profesional na sniper. Walang makakatakas na mga biktima na tinitigan niya. Hindi man kasing lakas ni Levi. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung matarget siya ng The Dark Archer. Bukod dito, gumamit pa ng Lab of Gods ng genetic technology at super serum para mapahusay ang kakayahan ng The Dark Archer. Nagtaglay din siya ng iba pang mga diskarte, tulad ng pinakamakapangyarihang invisibility technique at assassination technique. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang Lab of Gods ay espesyal na nilikha ang lahat ng kanyang mga armas. Lahat ng materyales na ginamit ay top class, lalo na ang kanyang arrow. Ito ay hindi ordinaryong arrow, dahil ang Lab of Gods ay namuhunan ng napakalaking halaga ng pera sa paglikha nito. Dahil ginamit nito ang pinakamahirap na umiiral na halwang metal, ito ay tumusok sa aerospace na materyal ng walang kahirap-hirap. Pinakamahalaga, mayroon itong isang lihim na disenyo sa loob nito. Ang arrowhead ay binubuo ng mataas na presyo ng enerhiya. Kapag ito ay tumusok sa katawan ng tao, ito ay sisabog at masisira ang lahat. Iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng sandata na ito, at ang pinakamahal na bahagi rin. Ang isang solong arrow ay hindi higit sa 1,000,000. Kaya naman, ang The Dark Archer ay nakatakdang gawin ang bawat shot count. Dahil ang The Dark Archer ay mula sa nayon ng tribo, alam din niya kung paano magdagdag ng strange arts sa kanyang bow at arrow. Sa strange arts, ang arrow ay magiging mas mabilis at mas malakas, na may mas mataas na katumpakan. Bukod dito, pinalakas ng strange arts ang kanyang mga pisikal na katangian, na nagpapataas ng kanyang lakas at reflexibility. Ang bilis niyang umabot ng 7 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Sa kabuuan, ang sandata, katumpakan, at kapangyarihan ng The Dark Archer ay nasa tuktok ng linya. Kaya, siya ang perpektong pagpipilian upang patayin ang mga klase ng kaaway. Sa una, hindi nais ni Bruce na ibunyag ang pagkakaroon ng The Dark Archer sa lalong madaling panahon. Pero mukhang iyon lang ang opsyon niya para maalis si Levi. At ang Dark Archer ay nagtatago sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Ang pinakamagandang panahon ay hindi noong napalibutan si Levi ng mga kaaway at nasugatan ng husto. Kahit na maaaring mukhang nahihirapan siyang mabuhay, alam ng The Dark Archer na ang kamalayan ng una ay nasa huling panahon na iyon. Baka gumawa pa siya ng aksyon para makita ang The Dark Archer. Alam ng Dark Archer na ang pinakamagandang timing ay noong natalo ni Levi ang Ghost Samurai. Kahit pakaingat si Levi, kaunti lang ang kanyang pagbabantay dahil sa kasiyahan sa pagpatay kay Ghost Samurai. At tama ang hula ng The Dark Archer. Ang labanan sa pagitan ng mga tuktok ay talagang higit sa labanan ng mga isip. Sa kritikal na sandaling iyon, sa wakas ay nakakilos ang The Dark Archer habang nagpaputok siya ng 5 arrow ng sabay-sabay. Upang ilagay ito ng mas tiyak, hindi ang mga palaso kundi ang pera ang kanyang pinaputok. Gayunpaman, hindi sila ang pinuntirya kay Levi, kundi si Sherry. Ang paglipat na iyon ay naglagay kay Levi sa isang medyo hindi magandang lugar. Sa takdang oras, sumugod si Levi para iligtas si Sherry.
Kahit na matapos ang 5 araw na may bilis na mas mabilis kaysa sa tunog, nag-aalala pa rin ang The Dark Archer habang nagpaputok siya ng isa pang putok. Sa katunayan, ang unang 5 ay isang kaguluhan lamang. Dahil doon, ang huling araw na ito ay dumadaloy sa katawan ni Levi habang ang dugo ay bumulwak kaagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1956. Habang ang 5 palaso ay mabilis na papunta sa direksyon ni Sherry, agad na sinugod siya ni Levi para iligtas. Ginamit niya ang pinakamabilis niyang bilis at nagawa niyang itulak si Sherry sa isang tabi bago pa umabot sa kanya ang 5 palaso. Ang problema ay ang 5 arrow ay hindi eksaktong pinutok ng sabay-sabay. Nagkaroon ng kaunting pagkakaiba sa oras sa pagitan ng bawat isa sa kanila. Kaya naman, naging mas mahirap ang pagliligtas ni Levi. Kailangan niyang maging extraordinarily focused. Ngunit sa kritikal na pagkakataong iyon, nagpaputok ng isa pang palaso ang The Dark Archer. Kahit na napansin ni Levi ang arrow na iyon, wala siyang magawang gawin ito pagkatapos mag-react sa unang 5 arrow. Upang ilagay niya ito ng eksakto, kailangan pumili sa pagitan ng hayaang mamatay si Sherry o pagharang sa huling arrow. Walang alinlangan, pinili ni Levi ang huli. Swoosh! Kasabay nito, ang huling arrow ay dumiretso sa kaliwang balikat ni Levi. Isang segundo pagkatapos ng impact, sumabog ang ulo ng palaso sa loob ng kanyang laman. Ang kaliwang balikat ni Levi ay natangay sa isang malaking butas, na malubhang nasugatan sa sandaling iyon. Kung ang palaso ay pumasok sa alinman sa kanyang mga organo, nawalan siya ng buhay. Pumalakpak, nang bumagsak si Levi sa lupa, naghiyawan ang mga tao. Gayunpaman, ang The Dark Archer, na nagtatago sa dilim, ay hindi maaaring magalak. Pinutok niya ang puso ni Levi, ngunit balikat niya lang ang nakuha nito. Medyo na-miss ko to, kahit kaunti lang. Ang Dark Archer ay lampas sa galit. Dapat pinatay ko siya sa isang putok. Matapos makita ang Ghost Samurai na pinapatay, ang mga puwersa sa Razor niya ay lumubog sa malalim na desperasyon. Ngunit nang makita nilang ibinababa si Levi, muling kumislap ng pag-asa ang kanilang mga mata. Kami ay umaasa sa iyo. Ang lakas talaga ni Levi. Napakalaking kawalan ang nangyari para masugatan siya. Habang ang mga tao ay humihingal sa pagtataka, ang Death Swordsman at ang iba pa ay sumalakay muli. Ayaw nilang bigyan ng pagkakataon si Levi na magpahinga. Ano, halos mapaluha si Sherry nang makita niyang nasaktan ng husto si Levi. Naging ganito si Levi dahil sa akin. Kasalanan ko ang lahat, hindi dapat ako pumunta para hanapin siya. Sa sandaling iyon, si Sherry ay nahulog sa matinding panghihinayang. Hehe, sa sandaling iyon, ang Dwarf Samurai ay nagpakawala ng kakaibang tawa at lumitaw sa likod ni Levi. Puff! Mabilis niyang hinugot ang 2 punyal sa kanyang katawan at itinutok sa leeg ni Levi. Gusto niyang putulin ang ulo ni Levi gamit iyon. Basag. Malutong. Malutong. Right at the moment, biglang lumingon si Levi. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng Dwarf Samurai at agad itong nabali. Sabay hawak sa mga punyal ng huli at tinusok sa lalamunan ng huli. Napuno ng dismaya ang mga mata ng Dwarf Samurai nang bumagsak siya sa lupa. Thud. Pilit na inihagis ni Levi ang katawan ng Dwarf Samurai patungo sa direksyon ng The Death Swordsman at ng iba pa. Whoosh! Agad na binunot ng Death Swordsman ang kanyang espada at pinutol sa kalahati ang paparating na bangkay. Boom! Bago pa siya makapag-react ay sumulpat na si Levi sa harapan niya, na may suntok na diretso sa katawan niya. Puff! Nasuntok sa hangin ang Death Swordsman. Paano siya makakalaban pa? Nagulat ang lahat nang makita ang eksenang iyon. Malubhang nasugatan si Levi. How the H*L makakalaban pa siya? At pinatay pa niya ang Dwarf Samurai at nasugatan ang The Death Swordsman. Hindi nila alam na nahihirapan si Levi sa kanyang huling hininga. Swish! Maya-maya lang, may pumutol sa hangin na may matalim na pagsiret. Isa pa itong palaso mula sa The Dark Archer. At muli itong tinutukan kay Sherry. With that, agad na bumalik si Levi at nagpakita sa harap ni Sherry. Gusto niya itong harangan muli. Nakakapangilabot ang tunog ng palaso. Bam! Nakapagtataka, nakuha ni Levi ang palaso gamit ang kanyang kanang kamay. Gosh! Ngunit ang lakas ng palaso ay masyadong malakas kaya napaatras si Levi ng marami. Sa sandaling iyon,
Nabuo sa lupa ang dalawang malalim na daanan kung saan nakatayo ang kanyang mga paa. Whoosh! 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 Dahil sa malakas na puwersa sa palaso, ang dalawang kamay ni Levi ay naging isang masa ng dumudugong laman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1957. Nagsimulang kumalat ang puwersa ng palaso patungo sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Sa panahong iyon, ang kanyang buhay ay nasa malaking panganib. Hindi banggitin, ang mataas na presyon ng enerhiya sa arrowhead ay sasabog anumang segundo. Kung nangyari iyon, kahit papaano ay paralisado si Levi kung hindi namatay. Gosh! 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 Sa kritikal na sandaling iyon, nagpaputok ng isa pang tatlong palaso ang The Dark Archer. Walang pagpipilian si Levi, habang nagpupumiglas siyang saluhin ang tatlo gamit ang kaliwang kamay. Arg! Agad na napalitan ng dugo ang kaliwang kamay niya. Sumigaw siya sa matinding paghihirap habang ang kanyang katawan ay pasuray-suray na paatras dahil sa puwersa mula sa apat na palaso. Walang paraan na mapipigilan niya sila. Not to mention, malapit nang sumabog ang mga arrowhead na iyon. Alam niyang hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay laban sa lahat ng apat na pagsabog. Patayin siya. Hindi papakawalan ng Death Swordsman ang perpektong pagkakataong ito para kitilin ang buhay ni Levi. Sinugod niya ang huli gamit ang double beam sword sa kanyang mga kamay, determinadong wakasan ang buhay ng huli. Samantala, kinuha ng Armored Warrior at Undead Warrior ang gininto ang pagkakataon at sumali sa The Death Swordsman. Sa isang kisap mata, lumitaw si The Death Swordsman at ang dalawa pa sa harap ni Levi. Mamatay ka, Levi. Inatake nilang tatlo si Levi gamit ang kanilang ultimate move. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ng The Dark Archer na may mali. Hindi maganda, ngunit huli na para sa kanila. Napangisi ang mga labi ni Levi nang bigla siyang tumigil sa pag-atres. Habang iniikot niya ang kanyang katawan, binitawan ng kanyang mga kamay ang apat na palaso. Gosh! 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 Ang malalakas na arrow na iyon ay patuloy na umuusad ng malakas, ngunit ang kanilang mga direksyon ay inilihis ni Levi. Ang isa sa kanila ay pumunta mismo sa The Death Swordsman, na nakatayo malapit kay Levi. Dalawang palaso ang napunta sa Armored Warrior habang ang huli ay papunta sa Undead Warrior. Ang tatlo sa kanila ay masyadong malapit upang maiwasan ang biglaang pag-unlad. Muli, nahulog sila mismo sa bitag ni Levi. Sinadya ni Levi ang mga arrow na iyon ng walang kamay upang maakit ang mga ito na makalapit sa kanya. Pagkatapos ay magagamit niya ang mga arrow ng The Dark Archer para patayin sila. Ang kanyang plano ng paggamit ng sandata ng kalaban para patayin ang kalaban ay lampas sa napakatalino. Sa pagmulat ng kanyang plano sa lahat, huli na ang lahat para mag-react sila. Swoosh! Ang palaso ay tumusok mismo sa lalamunan ng The Death Swordsman. Sa pagsabog, tuluyang naputol ang kanyang ulo. Masakit na hiyawan ang lumabas sa kanyang lalamunan, at ang berdeng usok ay tumaas mula sa kanyang katawan. Tumigil ang tibok ng puso niya sa isang kisap mata. Malutong, malutong. Ang espesyal na suit ng Armored Warrior ay isang ipinagmamalaking paglikha ng Lab of Gods, lahat ay ginawa ng aerospace material. Nakahawak ito sa mga suntok ni Levi, ngunit nabigo itong makadepensa laban sa dalawang palaso ng The Death Swordsman. Napatunayan na ngayon kahit ang material sa antas ng aerospace ay hindi ito makakayanan. Pumalakpak, bumagsak sa lupa ang napakalaking katawan ng Armored Warrior na may matunog na kalabog. Ang kanyang espesyal na suit ay pinutol-putol. Samantala, ang Undead Warrior ay dumanas din ng matinding internal injury sa pagsabog ng arrow. Kahit na hindi siya makakaramdam ng sakit at ang kanyang katawan ay nagtataglay ng mabilis na kakayahan sa pagbawi sa sarili, hindi siya makabangon ng matagal. Pumalakpak, pumalakpak. Dahil dito, pinatungan pa siya ni Levi ng kanilang suntok, na halos hindi na siya makilala. Pagkaraan ng isang segundo, itinali ni Levi si Sherry sa kanyang katawan. Ngayon ikaw na lang ang natitira. Desidido si Levi na palayasin ang The Dark Archer. Sa lahat ng iba pang mga kaalyado na naalis, ang Dark Archer ay nawala ang kanyang tanging kalamangan. Tao ba siya? Nakatanggap si Levi ng gayong mga komento ng hindi mabilang na beses, na siyang pinakamahalaga na papuri na maibibigay ng isang kaaway. Bruce, at ang iba pang puwersa ng Ray Soul niya ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata.
Hindi matatalo si Levi. Paanong hindi pa rin siya patay? Napatay niya pa ang lahat ng nasa paligid niya. Grabe iyan. Ang Dark Archer, na nagtatago sa dilim, ay napaatras sa takot, dahil hindi pa siya nakatagpo ng isang tulad nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1958. Ang mga kamay ni Levi ay nasa masamang anyo, ang kanyang katawan ay nagtamo ng matinding pinsala. Puno ng dugo ang buong katawan niya, habang may nabuong malaking butas sa kaliwang balikat. Hindi banggitin, mayroong hindi mabilang na maliliit na sugat mula sa kanyang mga balikat na ipinamahagi sa kanyang likod. Kahit na matagumpay niyang napatay ang lahat ng mga kaaway sa kanyang paningin, nagbayad siya ng napakalaking halaga para dito. Pagtingin kay Levi na tumutulo ang dugo sa katawan, kumirot ang puso ni Sherry sa sakit. Sinisi niya ang sarili kung bakit naging ganito si Levi. Gayunpaman, hindi niya ito kasalanan, dahil nagkataon lang na nakapasok siya sa kakilakilabot na lugar na ito. At sa mata ni Levi, may halaga pa rin ang pag-iral ni Sherry. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya kay Levi ang maraming mga lihim ng Lab of Gods. Ikaw, tatanungin pa lang sana ni Sherry si Levi, biglang nagsalita si Levi, siya. Huwag kang magsalita. Sa sandaling iyon, kailangan niyang tipunin ang lahat ng kanyang focus para hanapin ang The Dark Archer. Walang puwang para sa anumang pagkagambala o dagdag na tunog. Dahil doon ay agad na itinikom ni Sherry ang kanyang bibig, hindi man lang naglakas loob na huminga. Lahat kami ay umaasa sa iyo ngayon. Ang lahat ng mga pinuno ng mga puwersang Raysol niya ay masigasig na nagdarasal sa sandaling iyon. Magiging maayos din. Mayroon pa kaming isang ace card sa kamay. Siya ang balak kong gamitin para kitilin ang buhay ni Levi. Kahit na sa puntong ito, ipinakita pa rin ni Bruce ang isang binubuong ekspresyon. Hindi niya inaasahan na magagawa ng mga lalaking iyon na patayin si Levi. Alam niyang hindi ito makatotohanan batay sa kanyang pagkaunawa sa kapangyarihan ni Levi. Sa simula pa lang, itinaya na niya ang kanyang pag-asa para sa partikular na lalaking ito. Sa ngayon, nababalot din si Bruce sa pagkabalisa, dahil paulit-ulit siyang ginulat ni Levi. Kahit alam niyang si Levi ang nangunguna, nagawa pa rin ng huli na basagin ang kanyang pananabik. Masyado siyang malakas. May limitasyon ba siya? Hindi lamang siya ay may malakas na kapangyarihan, ngunit siya ay matalino at puno ng mga pukana. Hindi naisip ni Bruce na gamitin ang sandata ng kalaban-laban sa kalaban. Nagawa ni Levi na talunin ang lahat ng mga kaaway ng mag-isa gamit ang kanyang lakas at karunungan. Dapat siyang mamatay. Noon lang, naten si Bruce habang kinakapos ang kanyang hininga. Walang tigil ang pag-agos ng malamig na pawis mula sa kanyang katawan. Walang alinlangan, siya ang pinakakinakabahang tao sa sandaling ito. Samantala, karga-karga ni Levi si Sherry habang gumagala kung saan-saan, hinahanap ang kinaroroonan ng The Dark Archer. Ang kapaligiran ay hindi maaaring maging mas tense. Sa pagkakataong iyon, napangiti si Levi. Nagawa niyang saklawin ang malawak na lugar hanggang sa sukat ng isang football field. Sa bilis na ito, mahahanap niya ang The Dark Archer sa lalong madaling panahon. Lagot tayo. Malapit na siyang matagpuan. Ang mga pinuno mula sa Raysol niya ay natigilan sa kinatatayuan, na puno ng kaba. Papalapit ako ng palapit sa'yo. Makalipas ang ilang segundo, muling nasaklo ni Levi ang lugar sa kalahati. Ang kanyang kumpiyansa ng ngiti ay nagbigay ng hindi nakikitang presyo sa The Dark Archer. Isip, isip, isip. 4 na palaso ang mabilis na lumitaw sa takdang oras, lumilipad papunta kay Levi. Sa wakas, ipinahayag ng The Dark Archer ang kanyang sarili. Naisip niya na mas mabuting makipagharap kay Levi kaysa maghintay na matagpuan. Sa ganoong kalayuan, ang 4 na palaso ay nakalock kay Levi. Ngunit si Levi, na hinulaang ito ay umiwas sa kanila sa isang kisap mata. Boom! Boom! Lahat ng 4 na arrow ay lumipad sa lampas ni Levi at sumabog sa 4 na maliliit na ulap ng kabute. Ang Dark Archer ay tumakas sa isang sulok. Swish! 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 Nagpalipat-lipat siya ng posisyon habang nagpapaputok pa ng ilang pana. Malakas at matulin ang lahat ng mga kuha ngunit kulang ng kaunting katumpakan. Dahil doon, matagumpay na naiwasan ni Levi ang lahat. Sa puntong ito, nawala ang lahat ng kalamangan ng The Dark Archer, dahil ang kanyang kadalubhasaan ay nasa larangan ng pagpatay.
Nang malantad ang kanyang kinaroroonan, siya ay nasa matinding problema nang walang tulong mula sa iba. Lalo na ang kalaban niya ay si Levi. Iniisip mo pa bang tumakas? Imposible yan. Sa sandaling iyon, gumalaw si Levi na parang kidlat at agad na sinunggaban ang The Dark Archer. Ang Dark Archer ay lampas sa pagkataranta. Bang! Ngunit sa sandaling iyon, biglang inatake ng Undead Warrior si Levi. Napakapit ang buong katawan niya kay Levi. Baril mo ako. Malakas na sigaw ng Undead Warrior. Agad na natauhan ang Dark Archer. Isip, isip, isip. Ang Dark Archer ay nagpaputok ng lahat ng kanyang mga arrow patungo sa Undead Warrior at Levi pagkatapos ng isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1959. Ang Undead Warrior ay humawak kay Levi, determinadong hindi siya pakawalan. Kung may arrow na dumaan sa akin, masasaktan din si Levi. Isipin kung gaano kalaki ang pinsalang ay dudulot nito kung ang The Dark Archer ay magpapaputok sa kanilang lahat. Determinado siyang patayin si Levi sa lahat ng paraan, kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan kasama ng huli. Dahil sa pagiging invincibility ni Levi, napilitan ang kanyang mga kaaway na gumawa ng desperadong hakbang. Sa pamamagitan nito, inubos ng The Dark Archer ang lahat ng kanyang natitirang mga arrow, pinaputok ang mga ito. Kahit na ang kapangyarihan ay hindi gaanong pagkatapos dumaan sa Undead Warrior, maaari pa rin silang magdulot ng malaking pinsala kay Levi. Poof! Poof! Ang mga arrow sa pamamagitan ng mga arrow ay pinaputok. Ang Lab of Gods ay gumawa ng 60 arrow sa kabuuan para sa The Dark Archer. Sa mga normal na oras, kailangan lang ng The Dark Archer na magpaputok ng isa para patayin ang isang kaaway. 60 palaso ang dapat tumagal habang buhay. Kung tutuusin, bihira siyang kailanganin, minsan-minsan lang sa loob ng ilang taon. Ngunit ngayon, ang The Dark Archer ay tila nawala sa kanyang isip nang matapos niyang ipaputok ang lahat ng kanyang mga palaso. Kailangan ko siyang patayin kahit anong mangyari. Hanggat hindi siya patay, hindi magkakaroon ng kapayapaan ng isip ang lahat. Halos madurog ang katawan ng Undead Warrior matapos siyang dumaan sa maraming palaso. Ang kanyang kakayahan sa pagbawi sa sarili ay hindi makahabol sa bilis ng pag-atake ng The Dark Archer. Sa huli, pati utak niya ay tuluyang nabugbog. Dahil doon, wala nang pagkakataon na makabangon siya sa naturang pinsala. Boom! Sa huling mga arrow shot, ang buhay ng Undead Warrior ay nagwakas habang ang kanyang dugo ay damanak sa buong Levi. Noon, hindi na mabilang na mga palaso ang tumusok sa katawan ni Levi, na nagmukha siyang porcupine. Kahit na ang mga arrow na iyon ay hindi kasing lakas, nagdulot ito ng hindi maibabalik na pinsala kay Levi. Ang Undead Warrior ay nag-alay ng kanyang buhay para makamit ang resultang ito. Kahit na ito ay tila ganap na baliw, ito ang kanilang huling paraan upang pigilan si Levi. Arg! Sumigaw si Levi ng mga sandaling iyon habang ang lahat ng mga palaso sa kanyang katawan ay natangay. Paf! Lumuwa si Levi ng isang subo ng dugo nang muntik nang mahulog ang katawan niya sa lupa. Ang natitirang kapangyarihan ng mga arrow na iyon ay hindi maaaring balewalain pagkatapos ng lahat. Pumunta ka sa impyerno. Muli, mabilis na kumilos si Levi na parang kidlat patungo sa The Dark Archer. Ang madilim na pamamana ay nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan, nang walang anumang balak na gumalaw. Natapos na niya ang kanyang trabaho at wala na siyang pana. Sumili ang ngiti sa labi niya habang dahan-daang pumikit. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi mabubuhay si Levi hanggang ngayon, dahil may lihim pa silang ace card na dala. Samantala, naubos na ni Levi ang lahat ng kanyang lakas at pagpipilian. Ginawa ko na ang lahat, makakapagpahinga na ako. Boom! Walang awa si Levi habang inihampas ang kanyang palad sa ulo ng The Dark Archer. Tumalsik ang dugo mula sa ulo ng The Dark Archer habang nagtatapos ang kanyang buhay doon at pagkatapos. Patay silang lahat, bawat isa sa mga nangungunang master na iyon ay patay na. Walang natira. Ang puwersa ni Sonya at Bruce ay nasa kawalan. Nakakainis kung gaano siya kakulit. Siya ang dumating banta sa amin hanggat nabubuhay siya. Dapat gumawa tayo ng paraan para mawala siya. Napaupo si Levi sa lupa matapos wakasan ang buhay ng The Dark Archer. Matapos ang napakaraming round ng labanan, nalampasan na niya ang kanyang limitasyon.
Matapos maalis ang lahat ng mga kaaway, sa wakas ay nakahinga na siya. Are you okay? Kinakabahang tanong ni Sherry. Nararamdaman niya ang paghina ng hininga ni Levi. Sa sandaling iyon, puno ng guilt at pagsisisi ang puso niya. Isang ngiti ang pinakawalan ni Levi. Ayos lang ako, pero kung may lalabas na ibang elite ngayon, patay na ako. Si Levi ay lubos na tapat. Sandali lang. No way. Sa isang iglap, isang madilim na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Dumagundong. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Sa hindi kalayuan, isang figure ang nakatayo. Ito ang huling ace card ni Bruce. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1960. Sa loob ng 1,000,000 taon, hindi inaasahan ni Levi na makakatagpo siya ng ibang lalaking nakatago sa dilim. Ang ikinagulat pa niya ay hindi lang isa kundi 3 lalaki. Hindi napigilan ni Levi na huminga ng malalim, dahil nararamdaman niya ang panganib sa paligid niya. Paano ko na-miss ang pangatlong lalaki? Siya ay hindi magagapi o may kahangahangang kakayahan sa pagbabalat kayo. Hindi mahalaga kung paano ang lalaki sa puntong ito, dahil alam ni Levi na siya ngayon ay nakabitin sa isang sinulid. Nang makita ang misteryosong lalaki na lumabas mula sa dilim, bumangon ang isang sulok ng bibig ni Bruce. Ang lalaking iyon ay ang kanyang trump card at ang kanyang pinakamakapangyarihang mandirigma. Sa wakas, oras na para tanggalin si Levi minsan at para sa lahat. Ang mga pinunong Raysonian, masyadong, ay nagpakawala ng isang baliw na tawa. Noong nakaraan, marami sa Ghost Samurai at iba pa ang nag-alay ng kanilang buhay nang sinubukan nilang tanggalin si Levi, at ngayon, oras na ng pagbabayad. Biglang nagtanong ang isa sa kanila, sino siya, Mr. Johnston? Tumagilid ang ulo ni Bruce at ngumisi. Siya lang ang nakaligtas mula sa Lab of Gods 30 taon na ang nakalipas. Ipinagpatuloy niya, ang layunin ng proyekto ng lab ay upang makabuo ng isang makadiyos na figure. Ngunit sa mga teknolohiya noon, ito ay isang imposibleng misyon. Isang kabuoang 500 tao ang nakibahagi sa eksperimento sa lab, ngunit isa lamang ang nakaligtas. Ang lalaking ito, ang Annihilator, ang tanging nakaligtas, ang creme de la creme. Matagumpay na nabago siya ng lab sa isang elite na superhuman na nalampasan ang kapasidad ng tao sa mga tuntunin ng lakas, tibay, bilis, at katalinuhan. Sa madaling salita, isa siyang tao na may supernatural powers na madalas mong makita sa mga superhero movies. Paliwanag niya. Nang marinig iyon, lahat ay natigilan at napabuntong hininga. Ano? Ang Annihilator. Nakakabaliw yon. Tumingin si Bruce sa kanila at sinabi. Hayaan mong bigyan kita ng isang halimbawa. Napaka-develop ng kanyang utak na kaya niyang kontrolin ang physiology ng kanyang katawan at subconscious mind. Halimbawa, kaya niyang kontrolin ang kanyang metabolismo, sirkulasyon ng dugo, at maging ang bilis ng kanyang tibok ng puso. Kaya pala walang clue si Levi na nandoon siya palagi. Sa sandaling kontrolin niya ang kanyang utak upang ihinto ang lahat ng psikolohikal na aktibidad, walang makakaalam na naroon siya. Paliwanag pa niya. Ang detalyadong paliwanag ni Bruce ay nagpapaliwanag sa lahat ng naroon. Bukod sa kanyang utak, ang kanyang lakas at bilis ay na-develop din ng lubos. Bakas sa mukha ni Bruce ang pananabik. Ang mga pinunong Raysonian ay tuwang-tuwa rin. Pagkaraang mas malapitan ang The Annihilator, natigilan si Levi sa kanyang perpektong hitsura. Mukhang lumikha ng lab ng isang superhuman na perpekto sa lahat ng paraan. Binigyan din ng Annihilator si Levi ng masamang tingin. Siya ay malamig at walang emosyon na parang robot. Pumasok si Sherry at nagtaas ng boses. Hindi mo siya mapapatay. Itinaas ng Annihilator ang kanyang kamay, naglabas ng hindi nakikitang puwersa, at itinulak siya palayo. Sa isang kisap mata, the Annihilator zapped past the people around him and appeared before Levi. Ramdam ni Levi ang nakakatakot na presensya ng the Annihilator na gumapang sa kanya. Biglang naramdaman ni Levi na may pumipigil sa kanyang mga galaw. Sa puntong iyon, hindi man lang niya maikuyam ang kanyang kamao. Napakalakas ng aura ng Annihilator kaya hindi lang nakaganti si Levi. Ginoo, Garrison. Natigilan si Sherry doon, dahil wala siyang magawa para tulungan si Levi. Sa sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa kanila sa mga tao sa labas ay naglaho.
Tila, medyo maraming tao ang nagtipon sa labas ng pader. God of Gamblers, Xenotaph, at mga maimpluwensyang tao mula sa Golden Port Island lahat ay dumating pagkatapos makarinig ng kaguluhan mula sa malayo. Alam nilang may nangyayari sa likod ng pader ngunit walang ideya kung ano ang tungkol dito. Sa sandaling nawala ang pader, binuhat na ng Annihilator si Levi at naghatid ng isang nakamamatay na suntok sa kanyang ulo. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.